alam ko na yung ginawa natin, malaking bagay yun sa ating Diyos Ama, na natutuwa siya na kahit na merong calamity, nandito tayo at nagkaroon tayo ng sakramento sa araw nito. I know na kapag ganun tayo, na-strength natin yung bawat isa, at naalam ko na i-guide niya tayo at tulungan niya tayo. And sana nawa na yung bagyo na yan ay maglaho, mawala na. Hindi man siya mawala, humina man lang sana. Yun yung aking dalangin sa pangalan ng Jesus Christ. Amen. Amen. Pagkain para sa senior, sa papa ko, sa nanay ko, pati sa pamangkin ko. Sabi ng nanay ko, ba't nakabitis ka? Sabi ko, kailangan ko umatin ng sacrament. What? Huwag ka umatin, baka maanuan ka ng yero. Pero sabi ng tatay ko, apuntahin mo yan. Sacrament yan, pamangkin tayo dito sa bahay. Kaya nakakatawa yung nanay kasi Never ba tatay? hindi po. Kaya sabi ng tatay ko, sige, papuntahin mo. Okay, mapagpunta tayo sa bahay na to. Kaya I'm so glad po talaga na maging part po dito ng sacrament. Sabi ko nga po kanina na parang nangyari na to, hindi nag-picture tayo. And also kanina pong umaga, talagang eager po talaga ako kay Sister Telma and Brother Anthony na magkaroon po talaga ng sacrament for Sister. So, and I'm so blessed po talaga na kasi sabi nga, bagyo ka lang, LDS kami. Diba? Kaya, so much grateful po na lahat po tayo nandito na magbibigay sa atin ng strength and kahit anumang merong mga lows or mga challenges sa buhay. Iba po talaga yung pag-partika ng sacrament sa comfort in our heart. At gusto ko rin po i-share kung bakit po ako pumunta ng Pangasinan. At matagal na po kasi yung tatay ito nung may pinapagawa ko kasi sa Pangasinan. Hindi na ako makatulog ng 1 week at nagsasabi talaga yung spirit na punta ka ng Pangasinan. So sabi ko sa nanay ko, hindi ka na pupunta ako. Sabi ko, sorry, hindi ako makakatempoy. Kailangan ko pumunta ng Pangasinan. Madaling araw po kami umalis ng pamangkin ko. Pagdating namin doon sa Pangasinan, ng Lingayen, parang 11 na po. Tapos kumain pa kami. Ang ulam ng tatay ko munggo, tsaka yung malaking, ano po yun, yung shrimp? Ano ba tawag? Sugpo po. Sabi ng tatay ko, alam mo na, 4 days ko nang kinakain yan. Sabi ko, bakit baka mahirap ka? May pahinga po kami kasi yung travel namin medyo malayo. Tapos nagpunta po siya ng second floor. Sabi ko, bakit ang tagal niya? Parang 20 minutes na. Tapos sabi ko sa pamangkin ko, akat ka na. Yung pala yung tatay ko, nag-start speech na po siya. Tinatanong ng pamangkin, coordinated na yung salita niya. Nag-hysterical yung pamangkin ko at umakit po ako. Tapos sabi ko, huwag kang mag-hysterical. Tama-tama, sabi ko sa pinsan ko, si Haida din yung pinsan ko, pahingin ng catapres. O ang ginawa ko po sa tatay ko, binaba ko siya at pinisil ko to. Kasi talagang, sabi niya, hindi na siya nakakapagsalita. At alam ko na, mild stroke na. Tapos yung bumaba na kami, sabi ng tatay ko, Agi. Ayun, tama-tama, nandun na yung catapres. At nilagay ko po sa ilalim ng Dila. At awa po ng Diyos, naging okay ang tatay. Kaya, napaka-importante po talaga yung whisper ng spirit. Kasi kung hindi po natin yung mapakinggan, baka po iba po kasi yung anak, tsaka siya, yung tatay ko po kasi, ito yung bahay ng tatay ko, at napapalibutan po siya ng kamag-anak. Pero so thankful po ako sa Diyos. Kasi talagang pinorsa akong pumunta doon. Baka po, kung hindi ako pumunta, talagang mag-healing po dyan na yung akin. Pero so much grateful, na nakinig po talaga ako sa spirit. Palagi po talaga yung spirit ko yan. Minsan po talaga, awag na lang. Pero so much grateful na pinaginggan ko po yun. Kasi ngayon po, okay yung tatay ko. So much grateful sa mga sweet testimony niyo po din papagiging sa akin ng taas. At thank you po rin na napasama po tayo sa sacrament. At lalong magaan yung spirit po natin. Ito ay aking iniiwan sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Wala, gabi pa. Kasi may assignment kami sa Connect English, sister. Ang ginawa ko kami, nag-aral talaga ako, sister. Tapos nag-aral ako sa General Conference. Pray ko talaga. Kasi sabi ko, handa na ko bukas. Sabi ko gano'n. So
bago ako nagbasa, nag-pray muna ako na ganyan na magkaroon ako ng wisdom na sa aking pagbabasa, pag-aaral ko na maunawaan at maintindihan ko ito. At ayun, nang nagawa ko rin, nakahanda na. Tapos sabi ko kay Heavenly Father, gisingin niyo po ako maaga ha, kasi gusto ko talaga magsimba. At anong mangyari po, sabi ko, may bagyo dito. Alam ko po, hindi kami pababayaan ang mga members sa church lahat dahil ginagawa namin ito para sa inyo. Kahit na anong mga pagsubok, problema na naranasan namin sa araw-araw, nandyan pa rin po kami sa inyo, hindi kami mawawala. At ito rin ang parati ginagawa araw-araw sa buhay ko na kahit ako mag-isa, siyempre malungkot hindi wala dito asawa ko. So conversation sa video, usap ko yun, nandun na ako nang bigay ng lakas para sa akin. So, sa araw-araw, nag-usap kami. Tapos sabi ko, magsimba ka rin dyan lagi. Huwag mong babayaan din sa sarili mo. Ako ginagawa ko para sa atin din. Sabi ko, alam ko, si Heavenly Father, but unahin mo siya, kung ano yung posible. Tapos, ang lagi din gagawin din natin, araw-araw, may time kami gawin talaga natin na may time tayo magbasa araw-araw kahit may ilang chapter lang. Kasi nagbibigay ito sa akin, nagbibigay ito sa akin ng parang gaan ba sa buhay ko na parang hindi ako nag-isip na kung mangyari man ganyan. Basta alam ko, nandiyan si Heavenly Father Jesus Christ na nag-comfort sa atin, na patuloy mga blessings na meron tayo, kahit na naman naranasan natin sa buhay natin araw-araw. Kaya, at ito ay ganun din na pinipray ko rin mga kapatid ko na sila ay hindi nagsisimba. Alam ko dating panahon na malalaman din nila na dapat hindi sila nawala sa church. Dahil sa akin, every Sunday yan, ang lagi kong iniisip, sinusulat ko sa notebook na gagawin ko ito na ang aking kubilan para sa inyo, Heavenly Father. Alam ko na hindi ko pababayaan. Ano ba mga prayer ko, naririnig ninyo. Kaya hindi ako susuko kahit nandiyan pa rin ako sa simbahan. At salamat din po ako na nandito tayo, may sacrament dito sa bahay ni Sister. Then naman gawa natin ang home sacrament meeting. Kaya masaya po ako. At ang lahat na ito, salamatan ko, dinihiling din Jesus Christ. Amen. Marami ang hindi naniniwala sa buong mundo, hindi naman siya salita ng Diyos. Araw-araw kasi marami akong tinutulong kasi may group ako na 260,000 pamulog. Sabi ko, hindi kayo naniniwala sa buong mundo na salita ng Diyos. Pero alam niyo ba na ang salita ng Diyos is everywhere? Sa langit, sa lupa, sa ulat, even in dreams, typhoons, earthquake. Ako, lahat yung may message galing sa Diyos. Hindi po kayo naniniwala dito. Bala na kayo. Ako, malungkot dahil yung mga pinsan ko, mga kababayan ko, mga kilala ko, doon sa Bicol, sa oras na ito, alam ko na malakas sa sambal. Wala nang saging yung nakatayo pa sa oras na ito. Pero masaya na naman ito kahit paano dahil alam ko yung mga kamag-anak ko na direct na makapagod ko dahil na-safe naman ang kanilang mga bahay. Pero pagdating sa sakuna, no one is self-sufficient in the case of what God is your. No one is self-sufficient. Kung wala sa atin ang Diyos, gaano ka mang kayaman, kalaki ng bahay mo, hindi kaligtas. At nakikita natin yung kahit sa Facebook. Ang ating bahay talagang nagigiba. Kaya ako, in the sense na, alam ko na nasa atin ang Diyos. Hindi nga tayo pagbayaan. Yun, nakapagpapabigay sa atin sa pagbayaan. Ito, kahit naman ito tayo yung dahil sa ibang tao. So, alam ko na mabayang
Hinihirap man ako. Pero masaya. Walang kulang na bahay. So, sa abot ng ating mga kaya, pinipilit ko na kapatuloy. Ilan na may pati. Pinipilit ko. Nakapromise ako sa inyo na asahan na, natawagan nila. Natawagan. Yung Mendes, napatay. So, alam ko na ang baka natin totoo. Alam ko na nagkakaroon ko kung galing sa para sa atin. At ang maniwala dito ay talagang pagkakas. Dahil dapat. At ang lahat ay Amen. I found out from Sister Delia and Brother Padaranga na we were not going to have sacrament. Kasi I was really looking forward to having sacrament. I never want to miss sacrament on any Sunday. So I felt a little sad when we were going to have sacrament. And also I really prepared for the Religious Society. So napakaganda rin talk ni Brother Webb about that we may be edified. He focused on the importance of all of us as teachers and learners. Kasi lahat tayo teachers in our homes and at church. We are also all learners, no? As teachers and learners, it's very important for us to have or to invite the influence of the Holy Ghost in our lives. And sabi niya, we have the perfect tutor. We have the perfect teacher. And he referred to several councils by President Nelson about how important it is for us to seek personal revelation through the influence of the Holy Ghost. In one quote, sabi ni President Nelson, in coming days, it will not be possible for us to survive without the comforting, guiding, directing, and instructing influence of the Holy Ghost. Totoo yun, ano? Tapos si Brother Webb outlined 3 principles from teaching of greater Paul as to how we can invite the Holy Ghost in our lives so we can be more susceptible and perceptive to personal revelation. Sabi niya, the first principle is invite diligent learning. It's impossible for the Holy Ghost to come dwell with us unless we put forth the effort to study the doctrine. Hindi ganun nag-work ang Holy Ghost eh. Kinakailangan we do our part. Tapos, yung ikalawa na sabi ng principle, teach the doctrine. And doctrine is defined as eternal, unchanging truths that God has revealed that are found in the scriptures and the words of anointed prophets and apostles, no, that are meant to bring us salvation. So, aside from that, wala tayong dapat ituro. The history of the church may be fine for us to know, but that is not the point of teaching, the gospel. Ang kinakailangan, we teach the doctrine. And yung third principle na minention niya is to focus on Jesus Christ. Even in lessons, for example, like repentance, sabi niya, while it might be good to learn about the steps of repentance, what repentance can do for us, ang sabi niya, yung focusing on Jesus Christ by, kumbaga, referring to yung attribute ni Jesus Christ, why repentance can bring us joy dahil nga sa atoning sacrifice niya. Kahit na mag-repent tayo na mag-repent, kung hindi dahil sa atoning sacrifice ni Jesus Christ, we cannot have that joy, no? So, sabi niya, yung principles na yon, invite diligent learning, teach the doctrine, focus on Jesus Christ. Kapag yun daw ay ginagawa natin sa sarili natin as teachers and as learners, then the Holy Ghost can more powerfully and more effectively influence.
our lives. And so, yung title ng kanyang talk is that all may be edified. All. Not only as teachers, but learners. Yung lahat ng nakikinig na nakakadinig dun sa tinuturo natin, all may be edified. And to be edified is defined as being a better person, being more Christ-like. At ang sabi niya, that is the aim of all gospel teaching and learning. So if we are to teach, and if we are to learn the gospel, the end of all of our efforts in doing so will be that we may be all edified. Hindi lang tayo, hindi ng mga tao na paligid sa atin. I know that is so true. And minention niya rin, yung as we more consistently read the scriptures or learn the doctrine through the scriptures and the words of God's anointed prophets, not only na i-expand yung ating mind, na i-enlighten ang ating kaalaman, kundi we learn to appreciate and love the gospel of Jesus Christ and who Jesus Christ is in our lives. Alam mo, totoo yan. Kapag the more you read the Book of Mormon, the more you get excited about reading it. The more you like reading it. Even yung mga wars, ako nai-enjoy ko yung reading about the wars. Dati hindi ko ma-enjoy yun eh. Pero ngayon, nai-enjoy ko yun kasi nakikita ko yung the hand of God in operation in the lives of people. Even in times of war, even in times of calamity. Natutuwa nga ako yung experience mo, no? Yung kumbaga, out of the blue, sinasabihan tayo ng Holy Ghost, kasi, diba? And I know that is true. The Holy Ghost is always there to guide and direct us. We just have to learn to open up and listen to His promptings and heed or hearken to the promptings of the Holy Ghost. I know that if we will do that, we will become better persons. We will become more Christ-like, and therefore we can enjoy joy and happiness more. In the name of Jesus Christ, Amen. Amen. Everyday kasi pagising ko ng umaga, nagpe-pray ako. Pagka-pray ko, bubuksan ko yung cellphone ko. Imbis di magtitingin ka ng nakikinig ako ng mga hymn, gano'n. Hanggang, siguro, mga hanggang 8. Tapos, sa hapon naman, magbabasa ako ng Book of Mormon. Gano'n. Everyday yan, ginagawa ko yan. Minsan nakaka-chap hanggang, chapter 5, 10, gano'n. Parang, yung parang, ba yun? Yun ang, parang, ayun ang ginagawa mo. Nakakatulong yun araw-araw. Na, sa pamumuhay mo, ganyan. Lahat ng hinihiling ko, binibigyan ng Diyos. Tapos, nung sila Ria na paalis sila, ay hindi pa sila umaalis. Sabi niya, tulungan mo naman kami, sabi niya na mag-pray ka, na makaalis kami. Kasi last year, dapat nakaalis sila, na-deny sila. Yun, natupad yung, ko, tuwing pupunta ako ng temple, pinagdadasal ko sila palagi, gano'n. Tapos kanina, alis tayo, habang nabibihis ako, nagmumuni-muni ako, parang ito yung, yung COVID na every Sunday na magsasakramen kami, pupunta kami ni brother doon sa kanila. Tapos doon na rin kami kakain, uwi kami hapon. Parang ganito yung nangyari Sabi ko parang malungkot ako na hindi na wala sinaniyak ako. Kaya lang, napaglabanan ko rin yun. At hindi ko makalimutan talaga yung pag nagbabasa ka ng Book of Mormon, magandang maganda yung influensya. Marami kang natutunan, yung mga pagsubok na dumadating. Parang naalala ko si Sister Ondasan na matanda na, sabi niya, yung mga problema daw yan, fried chicken lang daw yan, chicken lang sa kanya, sabi niya, na lumalapas. Kasi parang napapansin ko na pag wala ka palang pananampalataya sa Diyos, ano ba to? Palagi ka na ng problema, sabi gano'n. Kagaya yon, ang hanap buhay ko seasonal. Sabi ko, minsan sabi ko, saan kaya kumukuha ko ng pera? Hindi ka naman pinapabayaan. Oo. Sabi ko, wala naman nagbibigay sa akin. Bakit kaya? Hindi ako nawawalaan. Sabi ko, kahit papaano. Sabi
Sabi ko, saan kaya galing yung pera ko? Sabi ko, siguro ang Diyos marunong talaga, hindi ka pinapabayaan. Kagaya ni brother, nung nadulas, 2 beses doon sa Cavite. Naglilinis kami, pinilit niyang pumasok, madamo. Nadulas doon sa damo. Di parang siya, umikot-ikot. Umikot-ikot siya. Tapos, sumunod na naman, naligo. Nadulas. Talagang tabi niya yung iridoro. Ang gulat ng anak ko, sabi niya, buti hindi tumama yung ulo niya doon sa malapit na talaga, nandoon na yung ulo niya. Kala ko may nangyari sa kanya. Pinakikiramdaman ko kasi dito, masakit pero masakit daw ito. Pinakakiramdam ko. Bumili ako ng salumpas, nilagyan ko. Nawala naman. Kasi kung itatagpo ko sa ospital. Tapos na naman, noong 29, paalis ako, papunta akong Dangwan kasi bumili akong bulaklak, nagtitinda ako. Ala, tumumba siya, ganyan na naman. Sabi ko, ano ba ito? Aalis ako o hindi? Sabi ko, parang may nabubulong. Hindi, alis ka. Wala naman nangyari sa kanya na lang siya, na outbalance siya. Pero habang sa sasakyan ako, nagpipray ako. Sabi nga ni Rhea. Dahil, na-send ko kasi may GC kami kasi. Ba't umalis ka pa? Dapat hindi ka na nagtinda. Kung paano si Lolo dyan. Sabi niya, hindi ako mimik sa kanya. Tapos, hindi ako mapakali. Para akong kinakabahan. Tapos wala naman nangyari sa kanya. Sabi ko, ay pang maaga ka umuwi, si Lolo mo, natumba. Okay lang naman siya. Kaya ang Diyos talaga, hindi ka pinapabayaan. Wala naman nangyari sa kanya. Mabilis na recovery niya. Oo nga. Kaya, alam ko na ito'y totoo at ito'y iniwan ko sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Amen. Masarap yung luto niya. Ito po. Madali at nga. Kay Janet, kain na. Sarap yung pagkaluto niya. Kay Janet, tagluluto na. Actually, masarap din yung mo. Yung spaghetti. Spaghetti. Oo. Masarap sa spaghetti. Oo. Sarap. Mga 4 na kayo po ako. Oo. Kaya lang, Ayoko na lang sa ang baba. tao, mas dun sa, sa pansit. Pansit. Pagka may dala ko rin yung salad. Wala na yung family home evening natin. Uy, ba't wala na tayong family home evening? Hoy, kumain na kayo habang malamig. Wala tayong family home evening? Ha? Family home evening daw. Kasi po, ito yung